natakaran sa Galatians chapter 3. So, kinahanglan kita mag-fellowship kay what ay fellowship, di mag-resort kita pag paligon sa tungon-huna. Although naman tayo ato ang personal Bible study, unya part man sana sa ato ang pagpaligon. So, part po ning pag-fellowship. Usa sa siya sa way nga maligon ta, ma-focus ta sa Word of God. Kaya sa tinuod lang kaning pag-personal Bible study, di man na basta-basta, kailangan kayo mga disturbo, distraction. So, pinagi po daning Bible fellowship, di po ni basta-basta, kaya dili man kasagaran mo apil ani. So, ang punto is, maundang ta sa atong mga pangisip sa kalibutan. Mo na nga kinahanglan tag fellowship aron ta mabadlong mismo kita sa atong kagalingon maka-focus pud ta. Kay labi na sa mga ubang mga luwas na di sila ka-focus kay daghan sila problema sa kalibutan. So pinagyan maka-focus sila. Kitang tanan maka-focus ta. So sa atong pag-focus ning Bible, mahayagan na pod ang atong una-una para pod makaingon ta nga bitaw sa ang akong pangisip sukad gani ng buntag di man to maayo. Kaya nga naman wa man makabasag Biblia. So pag ang usa ka luwas na Espiritu sa Ginoo niya di makabasag Biblia, birahon din ang isip sa yawa. So lisod kayo mobalik tas mga kaniadto na pod. So gubo na pod ang atong hunahuna sa yawa. So lahi ra gyud ning magbasa pirmi, di lang kay basa. Kinahanglan gyud basa-basa lang. Para lang good nga makabasa-basa lang. Lahi man ning basa nga dala tuon. Basa nga murag andipod mura. Basa nga tuon unya na ay pagsabot sa gibasa, unya na ay pag-memorize, na ay pag-inuklog, na ay pag-meditation, o na siya itambal sa ato ang mga depression, tambal na sa yawa nga nagsigig kot-kot sa tong utok taga-adlaw. Kanira bang way basa-basa, taka lag tabi, taka lag una-huna, taka na pog desisyon. Ang batasan o ang behavior di na magkadimao. Pero kaniging nagbasa ta pirmi, nindot kayo ta mo lugar. Maayo kita mo muhanay sa atong mga isip. Maayo kita magkuan kaning naatay kaning pagkamatarong. Nya ang atong mga una dili gubot na ikalinaw. So ang ako nakita ang kuwang ragid sa mga followers na mga member na sa body of Christ or ambassador for Christ, new creature, ang kuwang ragid pagbasa ragid ako gyud nakita kuwang ang pagbasa. So gi-mention na nako ang pagbasa dili tong basa-basa. Basa nga dala pagpanabot, pagginuklog, pag-memorize. Sabton yun. So dini basta-basta ang atong gibuhat kaning mag-ministry ta kay ang yawa pirmi ning gaatak sa atong isip. Di na binuang tinuod na. Daghan karong mga na-depress ron. Maluwas kag sa dili depress. Daghan kog nakita ron nga puro mga depress. Ang uban nalibog lang sa buhaton nila, nagpa-doktor na lang kay para mawai lang depression. Di na basta-basta na ang yawa ron. Na kung di pud ta maning kamot, kot-koton yun siya watong isip. Be sa tanan, magpasalamat ko sa Ginoo ni kagabion nga yan na punta sa atong mga buluhaton alang sa kamayaan sa Ginoo sa pagtuon siyang mga pulong bisan pila lang gyud ta kabuok kanang ang Dios
nakakita sa atong mga buluhaton unsang atong gipangbuhat, unsang atong mga pagpasalamat sa Ginoo sa matag adlaw nato nga pagkinabuhi. Salamatan ako gyud ang grasya sa Ginoo nga ako gyud nabatunan. Salamat ko ni ana nga bisan sa hinay-hinay ako makapadayon gyud ko sa mga pagsangyaw sa maayong balita sa kaluwasan. Muna akong pasalamatan sa Ginoo kanunay nga naghatag siya kanako og kusog ug kinabuhi. No, makalakaw gihapon ko, hinay-hinay makalakaw, makahimo ko sa mga buluhaton alang sa kahimayaan sa Ginoo. Mao nga ang pinakaimportante ang grasya nga atong nabatunan nga kita naluwas pinagi siyang grasya ug kailangan yutang muubi sa iyang mga pulong, no? Agree gyud ko kung di ka kabasa tinuod ang atong isip gikas buntag kantud sa hapon murag dili maayo, pero kung magbasa ka linaw ra imong pangunahuna, no? Kalma ra gyud ka kaayo sa imong mga pagtrabaho sa imong mga buhatonon tungod kay nasayod ka unsa ang imong gibuhat adlaw sa imong kinabuhi, no? Nindot kayo og nagyud tay pagbasa. Nya kung di lang tinuod kong ingon kung magbasa-basa ka lang, pag magbasa wa na ulay man gud nang magbasa ka unya naay imong gi-memorize og gitun-an sakto gyud tong giingos magwawali, no? Agree ko ana. Una gyud ingon ana kay mubasa ka lang pag man wa na adili dili ka makakuha gyud unsa gyud bot ipasabot sa mga pulong sa Ginoo. Kay ako sa kadugan akong basa-basa gani na malimot ko unya lisod man gani ko unsa pa ka, no? Ang mga bag-o. Oo, ako nalipay lang gyud ko nga Sister Maribic, no? Nakuha niya unsa gyud ang mga pagtulunan ba nato, no? Sister Marites, no? Nalipay ko nga sila nakasabot sila nining atong pagtulunan sa maayong balita sa kaluwasan, Gospel of Grace. No, nindot kaayo nga ang tao dunag yoy kanang kaugalingon nga pag-isip nga sigurado ang kalag nato ba siguradong makaadto ta sa gingarian sa langit. Mao na akong pasalamatan sa Ginoo always nga ang grasya nga gihatag sa Ginoo kanato nga ato gyung nadawat sa sakto nga pagdawat, no? Di kay dawat-dawat murag wa lang. Lisod kaayo, no? Usbo na ako dili man ta perfect nga tao apan kailangan ta nga magtan-aw gyud ta unsa na ta sa atong kinabuhi. Kay kada adlaw gyud naa gyud ang yawa magsigig gyud na siya nimo og sunggal kung anon gyud ka unsa gyud imong mabuhat. Unyag madala ka amo nang di nagikakabasa. Di nakakabasa kay sige na lang kag trabaho. Nahurot ang oras nato sa atong pagsigig trabaho. Nya sa atong pagtrabaho yung mabutang atong naangkon dili nato madala. Bitaw na ako mag inukto ko usahay sa akong pagbasa makahilak na gid ko. Makaingon ko adyoy kapuslanan ang mga trabaho sa kalibutan, mga unsa-unsa na lang ni. Pero survival lang giteng ato Survive lang ta ba hangtod pagbalik sa Ginoo. Mao na ako agyud, no? Nga masultis atong kinabuhi nga Kristiyanon dili pa basta-basta ning giingon nga kinabuhi sa mga sundalo, Ambassador for Christ Ministry. Dili ni basta-basta gyud nga mga buluhaton ingon ani kay kapuyan ra bata. Tanawa god unsa ang mga katawhan karon. Agree gyud ko sa mga tao karon nga nagkuan ang mga tao karon daghan kayo bisan diri sa among karon nangalibog ang mga tao unsa na ni ilang mga kuan pag kinabuhi. Karong panahon na tungod kay mahal ang mga paliton, daghang problema. Kita daghan man tag problema, iya tag problema. Apan atong nahibaw-an ang problema lumalabay lang ni busa kanang murabag mo relax lang ta ba inaana ba sa sistema. Lisod kaayo kung di na ka makapokus sa Ginoo kay puno gyud kas kasakitan, puno tas problema kanunay. Tinuod gyud na mo agree gyud ko ana. Mao nga pinaagi lang sa pagbasa sa Biblia, no? Mahupay akong buot ang akong hunahuna ba. Makaingon ko nga nindot gyud ang dalan sa kamatuoran nga atong basahon kay mutudlo gyud sa ato og sakto nga mga pangisip panghuna-huna. Mao no pasalamat gyud ko sa Ginoo ning kagabion nga padayon lang gihapon ta sa atong mga pagtulunan nga ingon ani. So my verse today kuan ko Ephesians chapter 2 verse 4. Apan ang Dios kinsa adunahan sa kaluoy tungod sa iyang dakong gugma nga pinaagi niini siyan higugma kanato. Tanawa. Ang Dios na higugma kanato siya unag yung
naluoy siya adunahan sa kaluoy kay kundi pa adunang kaluoy ang Ginoo unsa naka wa gid ta gikaluy-an sa Ginoo maimpierno na gyud ta kay wa siya mohimo anang iyang gihatag nga grasya. May gani kay ang Ginoo no maluluyon sa mga taong makasasala ipadala ang iyang bugtong padala ang anak si Kristo para gitalwason. Nga ang mutuog mosalig sa iyang bililhong dugo na ula dito sa cross mao ti atong pagtulunan. Pagtuo unsa atong gituan ang dugo ni Kristo. So makabaton tag kaluwasan sa atong kalag eternal life sa atong pagtuo ni ana nga gibayran niya ang atong mga sala. Mao na akong nasabtan sa atong mga pagtulunan sa Ambassador for Christ Ministry no. Salamat ko sa Ginoo nining tanan. Akong ibalik ang tanang dungog ug himaya diha lang sa buhi nga Dios. Amen. Amen. May gabi sa tanan. May gabi sa tanan diya sa Pilipinas. Hapon pa man diri sa amo sa UAE. Salamat ko dako sa Ginoo sa grasya nga ihatag sa ato nga libre. Mo na akong dakong pasalamatan. Og ang mga kadaogan nato diya sa diri sa kalibutan nga nakabaton ta sa insaktong doktrina, sa insaktong gospel, insaktong dispensation og insaktong kaluwasan gyud nga libre nga wala gyud tay gibuhat gyud nga kuan nga ato ang mutuon na lang ta sa atong pagtuo muubi ta kay mao ra man gunay gusto sa Ginoo. Mulang pasalamat kog dako ana. Pasalamat kog dako sa Ambassador for Christ nga kay bisag mga sakit ang badlong pero mao mo gyud ang katotohanan niya. Ang katotohanan mao biya na magpasit free sa ato. Mulang pasalamat kog dako ani kay kinabuhi sa matag usa masita sa inyong tanan. Pasalamat kog dako kay bisag sige ra kog paminaw daghang nakatunan niya. Ako pong na siya na-apply og na-share sa mga tao nga akong ma-sharean balag dili sila maminaw basta importante mag-share ko sa mga GC sa akong maigsuon balag mga kuan lang ako ang gi-share gid nako kung saan kamatuoran kay mao ra man ni gusto sa Ginoo ang mahibaw-an nila og unsa ang dispensation karon sa panahon sa grasya ug unsa kasayo ng kaluwasan mao ra man gini gusto niya og ang impyerno dili ginagidisenyo para sa iyang mga anak kundi dili gidisenyo na para sa mga tawo nga dili mohobi sa iya. Muna akong dakong pasalamatan. Dakong kadaugan kay nakabaton og nakabalo sa insaktong doktrina nga buhi pa kay siguro kung wala pa ko nabilong ani nga Ambassador for Christ kung wala pa ko nakabalo sa panahon sa grasya siguro kabalo ko nga heaven is not my final home. Kaya karon anytime kabalo ko nga ready na ko. Kabalo ko nga luwas na ko og heaven is my final home. Muna akong dakong pasalamatan no. Ang akong verse na ako sa kuan na ako sa 1 John 4:19 ingon diri we love him because he first loved us. Mo ni siya nga verse nga sa sukuhi sa mga kuan sa mga tao karon kay kasagaran sa mga tao karon murag ilang gi-insist nga sila nahigugma sa Ginoo. Ilang gi-insist nga kanang ang sila may naggukod sa Ginoo. Mga sila nagbuhat sa ilang kagalingon para lang maluwas sila. Kay ang Ginoo ingon ana. Pero ug makabalo di ka sa doktrina sa Biblia, ang Ginoo diya yung unang nagmahal sa ato. Busa in return, gihigugma sad nato siya. All honor and glory belong to God. Amen. May gabi na itong tanan. Una sa tanan, napasalamat ako sa grasya, sa kaluwasan. Tinuod nga pasalamat karon is ang kaluwasan nga libre maura. Kay daghan kay tang madughan. Sa uban daghan kay sila gipasalamatan sa Ginoo. Mga usain mga na-achieve nila sa ilahang pisikal, usain na ang nilang mga butang sa kalibutan. So dako mo ra permitin pasalamatan sa Ginoo puro ana nga panahon sa grasya wala na nay pasalamat sa may naangkon nato ang kalibutan. Kay temporary ra ang pasalamatan nga kita buhi pa nakabato na ta sa kamatuoran. Nakita na nato ang sayop nga unsa ang unsay gisugo sa Ginoo sa panahon sa grasya, unsay instruction. So nagpasalamat ko no na nakapadayon ko paghatag og tracts, nakapadayon mi Bible study o sa online sa akong pamilya. So makita nato ang tao nga kontra sa imong pagtulunan. Kay ngano atakingon og kanang pride. So
So wala kang taong tinod na luwas inahan na maminaw sa badlong bisag sakit. So ang akong bersikulo no. Hello. Ang bersikulo sa Proverbs 4:7, wisdom is the principal thing. Therefore get wisdom and with all getting get understanding. So ang salabutan, ang kasabutan magid ang pinaka-importante sa tao. Kay daghang mga tao karon nga ng ministry, makita nato halos tanan na mo kaugaling pagtulunan. Pero kung wag mo nasabtan sa doktrina sa panahon sa grasya, ang ilang mga desisyon sa kinabuhi simang depress lang yapon ang ilang mga kinabuhi ba. Nakita nato puro mga kabugaton, pragpasaan lang yapon nila ang problema sa kalibutan. Pero kita nga nakasabot ang tanan sa sabalang espiritu, naay problema sa kalibutan, dili malikayan, pero dili na pareha sa una. Kumbaga, hapaw-hapaw na lang, no? Muna nga magbantay ta na itong mga desisyon para kay once na musimang ka, sige, instruct sa Ginoo karon, diha magsugod magtabang ang ato ang spiritual life mo na nga wala na gana mo apil, wala na kainiton sa pagbasa, mo nang gamay na lang ta perminti anin wag dili gyud mo daghan kay tungod sa kalibutan sila nag-focus ba. So marang pasalamatan ako na or glory and praise belong to God. May gabi no, kanapong tanan. Unang-una ako nagpasalamat no sa Panginoon. Labi na gyud sa grasya ug kaluwasan nga akong nabatunan gikan kaniya. Salamat kay ko niya na sa Ginoo nga ako naluwas pinagi sa dugo. No, pasalamat sa tanan no yung kagabion karon sa atong mga kaubanan nga nagpadayon ta sa atong Bible study nga ato sad nga makatunan ang pulong sa Ginoo. Ug atong make sure sa matagusan nato subay sa iyang kabubuton. Pasalamat ano sa labi na gyud sa nagwali sa may balita ug nagsangyaw sa panghatag drugs. Nagpasalamat ko nga daghan sa kauban nato nga nakahimo niya na tungod nga itagayaran sila sa palang espiritu sa panghatag ug pagsangyaw sa may balita. Salamat sa ta ining kagabion karon sa atong Bible study. Ang pulong nga matinud-anon gyud ang atong makatunan diri. Salamat kay ko no. Ang akong verse na ako sa Efeso kapitulo 1 versikulo 7. Diya sa kang 15 kita adunay katugsanan pinaagi sa dugo. Ang kapasaylohan sa mga sala sumala sa mga pahandi sa iyang grasya. Indot kay gyud no na gyud mo ang kun walay kapasaylohan ang Ginoo isod kay wadi gyud ta maluwas pinaagi sa iyang dugo lamang. Unang importante nga naagi kapasaylohan sa mga sala. Wala ang atong Ginoong si Kristo nga ipadala diri sa kalibutan wa gid kay kaluwasan kay ang atong panguna-una puros kalibutanon lamang. Unod nun wala ta naguna-una espirituhanon wala ta naguna-una nga kita maabot ba nato ni panahon nga kita karon usa na ka luwas wala na ta sa atong buhat kaniadto pinaagi sa unod o pinaagi sa balao kaya sa pagkakaroon panahon na ang Ginoo nagdagaya gyud sa iyang grasya munang kita wala gid tay mahimo nga ato siyang malibaran tungod sa grasya nga iyang gihatag kanato. Ato nato kay kita usa ka makasala. Salamat kay tanong nga iluwas ta sa atong Ginoong Kristo. Mo ni importante nga ang pagtuo mo ug pagsalig diya kaniya kita naluwas tungod lamang sa iyang dugo. Salamat kay ko ni kagabion karon. Dalay ko ng Dios pinagi sa atong Ginoong Kristo. Amen.
So, may gabi sa tanan, no? Ako pasalamat ko sa Ginoo na nakapadayon ta sa atong mga Bible study. So, it is a great opportunity na magkatuon kita dira sa pulong sa Dios. So, kana, no? Dili gyud ta ka-expect na managhan kay tungod kung mag-discuss man gud ta aning right dispensation or division sa gospel, ana gyud na ang sakit, no? Kay tungod kamatuoran man na siya nimo na siya maghatag og kagawasan nya ang tao man gud usay dili man gud siya modawat tira sa tinuod. So muna, ako pasalamat lang pud ko na naka-continue gyapon ko dira sa pagpanghatag og tracts unya naasag ko'y mga na-sharean sad online. So actually kana usa sad na siya no natong i-pray na amo gud na siya sa ato amang gud sa atong pag-pray ana especially na if ana gyud tay willingness dira sa pag-share sa uban kay ana amang gyud tay mahunaw-naan kalit ba ng mga tao na angay bitong i-reach out. So eventually sa ako asang pag-notice ana sa mga prayers unya masud sa dang mga tawhana sa ako ang hunahuna mga kailan nako. So grace of God gud siya na naa gyud sila sa times no na murag nag-hesitant sila na naabay Ginoo. So I thank God pod sa kana na opportunity no. Kay usahay gud kung kita magpagamit kita sa Ginoo. So ana amang gyud tay sana siya opportunities na antay mga open doors dira no sa pag-share sa ilaha. So if ever naa kay mahununaan dira na tao na kalit lang na siya ba. So that is a possibility na you are called to share the gospel to that person. So dili man gyud na siya na coincidence, dili sa na siya timing, but everything is in place gyud na siya. Na gusto sa Ginoo ikaw mahimong instrument anang tawhana para ma-share nimo sa gospel. Pero muna, grasya ra gyud sa Ginoo no na makapadayon ta kay dili gyud tanan na ato ang gipang minister, especially atong gisharean kay makapadayon pod. So napod sila yung mga pagsulay niya muna dili pod sila makasugakod ba especially na weak pagid sila spiritually. All the more wala pagid sila kasabot sa kaluwasan. So ang ako lang pod is pray lang gyud ta matag usa kay even sad atong mga kauban sa igsoon usahay sad no kaning magministry bitaw ka dili lalim kay even if dugay na bitaw na siya na magsigig attend, dugay na siya na nakadungog sa pulong kay bawo na siya tinuod, pero makita man gud nato gud na maski sa mga Bible studies makita gid na nimo ang tao kung interesado gid siya maminaw sa pulong sa Ginoo, siya gid may maghimog paagi. So maka-disappoint usahay no usa sad na sa gi-pray nako sa Ginoo kay taas kang expectation especially na kana kasabot na siya maayo pod bustorya pero makita pod nato na sa mga desisyon bitaw bahin aning pulong sa Ginoo murag wala may oras. So kana siya no, that is really something to pray about na if ever gyud ang tao man gud anang hinungdan gyud is na worldly na gyud siya is na carnal. So kato na nung mga tao na least expected nimo na kuan sa imong pagministry mao na nun to siya makita nimong effective kay naa may willingness. So mas makita gyud nako nang usa ka tawo is nakasabot gyud siya sa pulong sa Ginoo tinud anay gyud siyang luwas kay ana gyud siya pagigugma sa paghatag og panahon dira sa Ginoo. Pero ang kana bitang walay pagigugma niya murag kung sununon pa kaayo nimo niya even sad sa desisyon sa kinabuhi kay makita nimo ba pakyas na siya daan. So questionably na kaayo ang kaluwasan. So dili gyud tanan no na mag-share sa pulong sa Ginoo og kani bitang maayo mo storya kay makita na tong luwas na gyud siya. So we are to know them by their fruits. So makita na nato silang kinabuhi kung naagi sila bunga, naagi sila gipang sharean pero muna no sa akong na-notice even sad og kana kauban nato pero makita nako wala gi fruits. Kay usay man gud dili man gyud na siya makitang fruits no kay ta kabaw nag personal ministry ba. Pero even man sad sa inyong sharing wala man gyud gina-share na kuan kaning naay na soul winning or ing ana kay kani siya it's a good testimony man parang matag usa bitaw is sa tawag ma-inspire ba ma-encourage pod na magpadayon og sila pod mo minister. So kana no ari gyud ta sa fruits gyud kung
tinud-anay gyud ta nahigugmas Ginoo nakasabot ta naa gyud tay mga gipangwalihan naa gyud tay gisulwin kay mao man gyud ang Kristohano no bugat kaayo sa usa ka believer in Christ na wala bitaw kay masyaran or maski man sad sa trucks gani natagaag trucks pero dugay kay nahurot ana ba so sa to pa wala gid siya pagbuhat paghunahuna sa pulong and that is ang punot dulo ang attention niya o ang iyang desire gis kasing-kasing is ang kalibutan. So muna no i-pray lang nato ato mga kauban na makapadayon so dili man gyud ta kaingon no kay lahi ta og mga circumstance sa kinabuhi pero you shall really know them by their fruits. So ako ang verse ani is Ecclesiastes 1 verse 2 to 3. Vanity of vanities, saith the preacher, vanity of vanities, all is vanity. What profit hath a man of all his labor which he taketh under the sun? So muna no, decision ra gyud na siya sa tao kung mga lagad ba siya sa Ginoo or dili. Total ingon nam gyud ang Bible na kani siya tanan kawang balik-balik ra. So wala gyud siya kapuslanan. Wala man gyud problema no na kaning maningkamot ta diri manarbaho ta kay source of living nato just as long as bitaw na muhatag tag time sa Ginoo. So wala gyud na siya kaso na kay gusto i-accomplish basta dili lang siya mahimong idol because the Lord looks into our hearts. So kana no, all glory and honor praises belongs to God. Amen. Okay, let's move on to our Bible explanation or exhortation. So we are now in the book of Galatians, chapter 3. So I like chapter 3 because this is talking about our free salvation. And this is very important to us because this is our foundation of the salvation that we believe. So this is where we can also defend our faith that the faith that we have is the gospel of grace teaches us that salvation is a free gift of God. So this is where we can show to people that the salvation is truly free. Thank the Lord for the grace which He has given to us for our salvation. So we depend on His grace because without that grace, we don't have the forgiveness of our sins. So like I said, no, that this is very important chapter because this is where we get the evidences that salvation is freely given by God. This is the clear evidences that we can read, no, that salvation is not from the law, but it is from faith. So Paul wanted to explain, and he had to taught them about salvation, that the just shall live by faith. So yung right, no, just, right, justified. So being right in the sight of God. So look at verse 1. We can see that Apostle Paul, no, sinabi niya, foolish Galatian. So if we read that, no, we can see that Galatian were they didn't remember the teaching of Apostle Paul. That is why it's easy for the false teachers to corrupt their minds. Look at this word, obey the truth. Who hath bewitched you that you should not obey the truth? What is the truth? The truth is salvation is by faith.
No, salvation is by grace. That is the truth. In verse 2, this only would I learn of you, receive ye the spirit of the works of the law. So Paul reminds them, no? Did they receive the spirit of God by the works of the law? You see? Or by hearing of faith. So asa man na ng duha? Did they receive the spirit of the spirit of God by the works of the law or by hearing of faith? Look at verse 3. Are ye so foolish, having begun in the spirit? Are ye now made perfect by the flesh? So are they made perfect by the flesh? What is the flesh? The flesh is the works of the law here. No, if we obey the law and we can boast that we are the one who earn our salvation. No, so the truth is we didn't earn our salvation. How could we earn our salvation where in fact we cannot save ourselves? Ourselves cannot be accepted by God because we are proven guilty by the law. You see? So we cannot boost ourselves because we have nothing, we did nothing for our salvation. And what is the evidence? We are not the one who died, buried, rose again the third day for our justification and righteousness. It was the Lord Jesus Christ who died on the cross. That is why we have eternal life. We have eternal life because of the Lord Jesus Christ, so that we could have eternal life through faith. It is by faith to be saved because Jesus Christ is the Savior. He is the Savior. That is why it is by faith. If Jesus Christ is not the Savior, if we are the Savior because Jesus Christ is not the Savior, if it is, if that is true, then the Bible should change this statement. It should be by works. But what the Bible teaches us, it is not by works. You see, because we are not the Savior. The one who died, the one who saved us, is the Lord Jesus Christ. You see? So it is by faith. So God wants us to place our faith, no, in the Savior. The Savior is the one that saves us. So the reason why we are saved, because of the Savior. And why the Savior came? Because of the grace of God. Why God gave us grace? So that we will be saved. Without the grace, we will not be saved. You see, that's the point. The grace was given because God knows that we are helpless. Why we are helpless? Because we cannot obey the law. That's the truth. Israel did not obey the law. They failed to obey the law. They did not obtain the righteousness of the law, as well as they did not obtain the righteousness which is of faith. You see, how much more we? We are not under the law. Only the Israel which are under the law cannot obey the law. How much more, no? How much more we are? Are we? You see? And how much more the tradition of men? If we cannot be saved by the law, how much more the tradition of religion? What is their tradition? Going to church every Sunday. What else? Their tradition, activities. There are many tradition in religion, which there are many people boasting about those
which they have done in religion. They are boasting, and that reasons, no, they use that for their justification. That is wrong because we already know the truth. This is the truth that we have read. It is not in verse 5. Oh, you can see that in verse 5. Therefore, that ministered to you the Spirit. So Paul told the believers in Galatians, who ministered to you? Who ministered to you? The Spirit. Who worketh miracles among you? Who worketh miracles, spiritual miracles, no? Among you. Do it by the works of the law? Also, is God is ministering to you? The Spirit is ministering to you? God is working miracles to you because you did the work of the law? That is the question Paul made here. This is the question being asked by Apostle Paul. The Spirit is working miracles to you. The Spirit is ministering to you, helping you. It is because you did the work of the law, or it is because Jesus Christ died on the cross? Jesus Christ died on the cross. That is why God is working miracles in us. That is why the Holy Spirit is ministering to us. It is not because we are good people. It is not good that we obey the law. It is because we are sinners and God gave us grace and we trusted the grace, and that is the reason why God is helping us today. Not because we are good people, but because we are sinners saved by the grace of God. You see that? In verse 6, Abraham believed God. So this is the example. Paul used Abraham here to show to them that Abraham believed only in God. And what was the consequence? It was counted to him for righteousness. You see? So Abraham did not boast himself that he did something for his righteousness. He did nothing for his righteousness because Abraham was also a sinner. If we look at the Genesis, we already tackled the book of Genesis, and we already confirmed that Abraham is not a righteous man. He became righteous because of the grace of God. If you look at your Bible also in Psalms, and just like what Sis Marites said, that in Genesis, the reason why God called us as a sinner, wicked, it is because we are proven by the law that we are guilty of sin. In Romans chapter 3:10, there's no one that doeth good. To obey the law. No, there's none righteous. You see, again, everyone are sinners, is sinners. So Abraham was made righteous before God because he did not obey the law, but he trusted the grace of God. That is why he became righteous. Simple is that we have to boast not ourselves, but we boast God. We glorify God. God should be praised because he is the one who did the good work for our salvation. In verse 10, for as many, this is the point, no? This is the point that I want to show. Look at in verse 10, for as many as are, as many as of the works of the law are under curse. You see that? Anyone, no, who depends on the law, no, curse. Why? Because no one can continue to obey the law. Look at the next sentence in verse 10. Cursed is everyone that continueth not in all things which are written in the book of the law. You see,
tunglo ang di mo padayon anang balaod, tunglohon. Unya, nay nakapadayon anang law. Wala. There's none righteous good. For all have sinned. Ngunta nga, nakapadayon judikas balaod nga, gideclare naman sa Bible, all are sinners, all are unrighteous. So, wa ginakapadayon mo na, tunglo ang mo padayon. Ang resulta ganang muubi anang balaod, tunglo gyud. E di man ta kaubi ana. O tanawa, look at verse 11, but that no man is justified by the law in the sight of God. It is evident, for the just shall live by faith. You see, no man is justified by the law. What is justification? Justification is God will make you right. That is justification. He will prove you that you are right, because God's just judgment will be based on His gospel. If we trust the gospel, then God will made us righteous. If we trust the gospel, because that is the righteousness of God. The righteousness of God is the gospel of Christ. That is the righteousness of God. So everyone who placed their faith in the Lord Jesus Christ as their Savior, the one who died on the cross, shed His blood on the cross, died, buried, and rose again the third day for our sins, that is the righteousness of God. So anyone who trusted that will be made righteous before in the eyes of God. So if you want to become righteous in the sight of God, then just believe what Jesus did for you. Just believe. Do not believe on yourself. Do not believe on your works, because you have no works to prove that you are right with God. The only way that you will be proven as righteous is the Lord Jesus Christ. That is the only hope that you could have. And you can look at verse 12. The law is not of faith. Of course, it is not of faith, because the law did not die for our sins. The law is good. The law is not against of the grace of God. The law, the purpose of the law is the knowledge of sin. So the law is the basis of our unrighteousness. It is also basis of our righteousness, but no one could obey the law. That is why God fulfilled the law. He was the one who obeyed the law, so that the righteousness will not be on the law. It will be on the Lord Jesus Christ. So verse 4, wherefore the law in verse 24, the law was our schoolmaster to bring us to Christ. You see, that we might be justified by faith. So the purpose of the law is to bring us to Christ. You see, because when we see the law, when we understand the law, what we see, we are sinners. We cannot obey the law. So the law help us to realize that, I cannot use this reason that I can save myself, because the law teaches me that I am a sinner. So I have to depend on the Lord Jesus Christ. So there's no other way that I could be saved. Oh, you see, that is what the law teaches us. So without the law, how could we know that we cannot save ourselves? Oh, so we are thankful that God gave us the law. The law is not wrong. The law is not bad. The law is good if we use it lawfully. The law is not for righteousness. It is for the unrighteous. Oh, but after faith is come, we are no longer under the schoolmaster. You see that? We are no longer under the law. That is why the law cannot condemn us. That is why we have assurance that when we die, we have eternal life in heaven, because we are no longer under the law. The law condemns us. But when faith came, Jesus Christ died on the cross, then we are set free from the law by faith.
So that is why the law has no dominion, sin has no dominion over us, because sin, we are no longer under the power of sin. Christ redeemed us by faith. Hmm. So in verse 26, very made clear. There's no need to explain further. For ye are all the children of God by faith in Jesus Christ. We are children by what? By the faith, by faith in Jesus Christ. For as many, in verse 27, as you have been baptized into Christ, we have put on Christ. So we are baptized into Christ by faith. Oh, there is neither Jew nor Greek. There is neither bond nor free. There is neither male nor female. We are all, for ye are all one in Christ. But if ye be Christ, then ye are Abraham's seed, heirs according to the promise. So we have blessings. No, by faith, all blessings, we have received all the blessings of Abraham spiritually. Abraham is not under law. Abraham is under promise. So Abraham did not obey the law because he was not under the law, never under the law. We also, we are never under the law. It is only the nation of Israel under the law. It was started in the family of Jacob, the 12 tribe of Israel, and the law was given to them, no, when God saved them from the bondage in Egypt. So let's be thankful to God that we have the blessings already, and this is our advantage, no, that we don't need, we are sufficient already in Christ. That is why Paul said that through Christ we can do all things. So let's be thankful that we did nothing. We just received the truth by faith of what we understand in His Word. No, it is all about the gospel of Christ, and it is this is the gospel of Christ. He died for our sins. So this is very wonderful chapter. Also, this is also powerful. So if we understand this verse, then Satan could not uh, control us. No, he cannot control us. He cannot snare us, deceive or insidious us, or to beguile us. So Satan cannot twisted our minds because we have the truth. No, we have the truth of the gospel of Christ. So I will only explain two verses or just one verse, because actually the others have already explained. So it is very made clear that salvation is merely not by the law, not by works, but it is through faith in His blood. So, verse 1, O foolish Galatians, who has bewitched you that you should not obey the truth, before whose eyes Jesus Christ was clearly portrayed among you as crucified? So, Paul did not mean that they were morally or mentally deficient, okay, by saying that they were foolish. But Paul used this word because he knew that the Galatians understood, okay, the knowledge was there, the understanding was there about the salvation, but they were not using them. So, who has bewitched you? Meaning, this is the idea that the Galatians were like under the spell. So, Paul did not mean that literally, but it means that their thinking was clouded or unbiblical, that it seemed like they were under a spell that has been cast over them. Meaning, they already know the truth, they know the knowledge, they have the understanding. But so ever, what happened is that they were not using what they know, okay, to live by what they know.
So they already know that salvation is by faith. It is not by works. It is not by law. However, they were still bewitched. When you say bewitched, okay, they were still confused at the same time. Uh, how do we define this? When you say bewitched, you are confused by something and you are still convinced by the idea of others. Okay? So, your stand is not a firm stand, but then you are being persuaded by others' beliefs or doctrine. So, that is when you are bewitched. Okay? So, your thoughts about something was being clouded. Okay, so before whose eyes Jesus Christ was clearly portrayed among you as crucified. So idea behind clearly portrayed is that it has been publicly displayed or it has been well known. So Paul has wondered why that the Galatians could have missed the message. Okay, so they already know the truth, they already understand, but why is it that they are still confused, they are still bewitched? At the same time, they are still clouded by the thoughts that it is not basing by the law, but it should be faith. Okay, so when they left the message of Jesus and Him crucified, they left the message Paul preached. Okay, so basically, we could learn here in verse 1 that the church in Galatia, okay, they were preached by the word because last time we discussed about the circumcision and the uncircumcision. So we know that circumcision is of the Jews, uncircumcision is of the Gentiles. So us, we are Gentiles, but because we have faith in Jesus Christ, then we became the church. And when you say the church, that is a temple of the Holy Spirit. So we all know that it is through faith alone that we are saved, faith in the blood of Christ. Okay, so even in Abraham, so it was also illustrated here that Abraham was justified by his righteousness. So basically, it is not by his works, but because of his faith. So we all know about Abraham. It is also supported in the book of Hebrews chapter 11 about the faith of Abraham, about his son Isaac, okay, that he is ready to surrender and to let go for the sake of his faith towards God. So, Paul here wanted to clarify to the Galatians that you should not be mixed by any other doctrine. You should not confuse yourself with the law because the law has nothing to do with salvation. Because basically, the law is just the mirror of our sin. It just tells us that we are wrong or that we have gone astray to God. And the law is also one way for us to tell that we are disobedient to God and we are not following the instructions of God. But basically, it did not state that the law is the basis for salvation. So it is made clear that salvation is through faith in His blood because by that you will be justified, redeemed, forgiven, and you'll be righteous in front of God. You will also inherit eternal life, and at the same time, the Holy Spirit will live within you. So, we have been a sinner, okay? We are always a sinner because of our forefathers, that is Adam and Eve. So we have a barrier between God and us. But because Jesus Christ has paid for our sins, sacrificed his life for us, then we have been reconciled the moment that we have faith in his blood, which is sufficient for our salvation. So basically, in the book of Galatians, it has just given us this reference that basically our firm stand is salvation is by faith alone. It is not by good works. It is not by the law. Because just as he
illustrated or he sought as an example Abraham, who is made righteous in front of God because of his faith, just as us, we have been made righteous in front of God because of our faith in his blood. Okay, so it is very made clear that salvation is not by us, but salvation has been done in the cross, and what we need to do is to have faith in his blood, to be righteous in front of him, to be forgiven, and also to be justified. Okay, so all glory and honor, praises belongs to God. Amen. Ari lang ko diri sa dito ako magsimula sa 11, 12, 13. Verse 11, but that no man is justified by the law in the sight of God, it is evident for the just shall live by faith. Kani nga verse giingon, sinabi talaga dito na walang kaligtasan sa batas, kung hindi sa paningin ng Diyos. Ito ay katotohanan na sinabi niya na tayo'y mamumuhay pinaagi sa pagtuo sa Ginoo. Pagtuo raman Ginoo, but no man justified by law in the sight of God. It is evident for that just shall live by faith. Kining atong pagtuo, no? Faith in Jesus Christ. Maraming hindi nila alam kung ano ito. Pag ang tao hindi nagbabasa ng Bible, hindi nila alam kung ano talaga ang totoong binigay ng Panginoong Diyos sa atin na kaligtasan. Ito ay katotohanan. Totoo ito. Walang bayad ang binigay sa atin ng Diyos. Faith in Jesus Christ only. Hindi na doon sa mga religion kung ano paman. Dito tayo maniniwala sa sinasabi ng Panginoong Jesucristo. Siya lang ang atin na siya lang, wala nang iba. Kasi pag nandyan tayo doon tayo naniniwala sa law, walang mailigtas doon. Dahil yung law, kung makita mo dito sa ibang mga verse, ano lang ito? Therefore, the law was our schoolmaster to bring us unto Christ that we might be justified by faith. No? Ito yung mga sinasabi dito na tayo ay maniniwala talaga. Pagtuo, kung sa Bisaya pa. Believe. So ano ang atin na klaro ito? Sinabi ko, kini klaro kay ang matarong magkinabuhi pinaagis pagtuo. Being justified by faith, God. The just shall live by faith. Kailangan tayo na mamuhay pinaagi sa pagtuo. Ano man ang sinasabing pagtuo? Faith. Faith in Jesus, sa ginawa ni Jesus Christ doon sa cross. Na ibinuhos niya, yung dugo doon, yun ang kabayaran ng ating mga kasalanan. Ito ang sinabi. Walay balaod. No law. Ang sinabi rito. Kasi pag sa law tayo naniniwala, walang mailigtas doon. Walang taong mailigtas, walang kaluluwang makapunta sa langit kung sa balaod tayo naniniwala. Dito tayo sa faith, pagtuo. Unsa man atong gituhuan? Ang dugo ni Kristo na nabuhos din doon sa cross, sa Kalbaryo, yun ang ating paniwalaan. Wala nang iba. Yun ang sabi dito. So dito naman sa 12, dito ako sa 12 na naman. Ug ang balaod, dili iyas pagtuo. Yes, tinuod, no? Agree ko. Ang balaod dili iyas pagtuo. Kasi ulitin ko sa balaod, sa law, hindi pwede ito ngayon sa ating pag-aaral ngayon kasi we are not under the law, under grace period tayo ngayon. Yung law, doon una. We are not under the law, but under grace tayo ngayon. Romans 6:14. Dito natin makita na yung law talaga hindi makapagligtas sa atin. Sa ngayon. Kasi panahon ito ngayon sa grasya. Grace, we are in grace gospel.
Grace Gospel itong anuhan natin, yung pinapangaral natin. Ito ang pinapangaral ni Pablo sa atin na wala na talaga yung balaod, yung law. Kung hindi, dito tayo naniniwala sa sinasabi niya rito na lahat, Hudyo man ka at saka Gentiles, dito sa mga natin, itinuturo ni Paul sa atin, wala nang magkaiba, hindi na magkaiba, Hudyo man o Gentiles, dapat maniniwala tayo sa ginawa ni Kristo doon sa Calvary. Ito ang sinabi ni Pablo sa mga ipinapangaral niya mula sa Romans hanggang sa Pilimon. Ito yung mga doctrine natin ngayon sa panahon sa grasya. Wag na doon sa iba pang mga gospel, yung gospel kingdom, Mateo. Oo, John. Maraming mga nagdadala ng Bible ngayon, ang ginagawa talaga nila ngayon, doon sila kumukuha ng mga gospel na hindi naman sa ngayon. Wala yan. Dahil ang sinabi talaga dito, ito yung pinapangaral ni Pablo sa atin talaga. Panahon sa Greece, dito tayo sumunod sa mga ipinapangaral ni Pablo sa ating mga Gentiles. Kasi namatay na si Kristo dahil sa mga kasalanan natin. So faith, pagtuo, believe Jesus Christ na siyang nagbayad sa ating mga kasalanan doon sa ang dugo ni Kristo na binuhos doon sa krus sa Kalbaryo, yun ang kabayaran natin. Yun ang kabayaran sa ating mga kasalanan. Yun ang sinasabi. So ito, this is clear. Kini klaro kung sa Bisaya pa. Klaro ni, evident, no? Ito yung evident, for the just shall live by faith. Kailangan tayong maniniwala sa mga salita ng Panginoong Diyos. Yung Ebanghelyo ni Kristo, ito nga ang katotohanan. Wala nang iba. No? I remember when I was in Manila, no? Punta ako sa Quiapo. Isa rin ako doong tanga. Dahil hindi ko pa alam talaga yung pagpupunta ng mga simbahan. Kaya nga ako inis ako sa mga ganyan dahil alam ko talaga doon ako nagpupunta, doon matagal ako sa Maynila. Mahigit 20 taon ako doon naninirahan. At nakita ko talaga kung ano ang paniniwala ng mga tao doon sa kahoy na ipinako. No? Doon ipinako, yung doon sila. Kasi yun daw ang makapagligtas sa kanila. Isa rin ako doon, no? May testimony is true. No, doon ako, isa ako doon, linya, hala. Kasama sa mga prosesyon, wala palang kabuluhan. Kaya doon ako, nung nabasa ko ang Biblia, sabi ko, ayaw ko na sa mga ganito. Kaya ako, masaya ako natanggap ko yung mga salita ng Diyos, nabasa ko ang Biblia, na ito ang matibay, no? Ito ang matibay na pangangaral ni Pablo, nabasa ko, na ito talaga, ang tao pag nakabasa nito at naniniwala sa kaligtasan na ginawa ni Kristo doon sa cross, siya po talaga ay mailigtas. Hindi na siya makapunta sa impyerno kung hindi papunta talaga siya sa langit. No? Ito yung mga sinasabi ng Biblia. Kasi ito, dito naman ako sa 13. Sa 13, Christ hath redeemed us from the curse of the law. Isipin mo yan. Si Kristo, tingnan mo, si Kristo mitubos ka nato gikan sa tunglo sa balaod. Tinubos tayo ni Kristo diyan sa balaod na yan, sa law na yan. Tinubos tayo. Kaya wag na tayong maniwala sa mga balaod sa law. Wag na. Kasi course pala ito. Kung sa Bisaya, tunglo sa balaod. Nga nahimong usa ka tunglo alang kanato kay kini nahisulat. It is written, tinunglo ang matag usa nga nagabitay diha sa kahoy. Ang sabi, anong sinabi dito? No? Kung sa Bisaya ni kuyaw kaayo, ang atong Ginoo natunglo siya, tungod nato, nabitay sa krus. Tingnan mo yung mga tao. Panay ang kuros-kuros sa ilahang ano ba yung sinasabi? Laging nag-cross-cross, no? Kumbaga, ang
salita ng Diyos hindi nila naintindihan. Kaya tayo, walay panguros ta, dili ta anak. Hindi na tayo ganyan. Noon, ganyan ako eh. Panay ang cross. Pero nung nakita ko ito na si Kristo mitubos kanato, gikan sa tunglo, sa balaod, tinubos tayo ng Panginoong Kristo sa balaod. Kaya yun ang sabi, we are not under the law. Under grace na tayo ngayon. Ito ang sinabi. No? Naisulat, tinunglo ang matag usa, nakabitin sa kahoy. Ito yung sinasabi dito eh. No? Sa Galatian 3:13. Tinubos na tayo ni Kristo sa sumpa ng batas. Clear ang Bible, sinasabi niya. Tinubos na tayo, totoo, tinubos na tayo sa sumpa ng batas. Yamang siya ay naging isang sumpa para sa atin. Tingnan mo. Kahit hindi ko na sasabihin dito ang mag-exhortation, sinabi na talaga, sapagkat nasusulat ito, sumpain ang bawat isa na ibinibitin sa punong kahoy. Nabitin ang Diyos, ang Ginoong Kristo doon sa kahoy. Ito ang mga sinasabi. Kaya, sa totoo lang, wala nang ibang tumubo sa ating mga kasalanan. Ginawa ni Kristo ang lahat para sa atin na hindi tayo makapunta sa impyerno. No? Nung narinig ko kanina ang sinabi Sister Marites na ang impyerno ay hindi para sa atin yan, para sa mga taong nag-refuse sa Word of God. Right. Hindi nila tinanggap si Kristo. Pag namatay sila, pupunta talaga sila sa impyerno. Hindi makapunta ang tao sa langit dahil sa pagdarasal, pagsisimba, pagbigay ng pera doon sa mga simbahan, maraming ritual. Hindi. Dahil diyan ako galing. At masaya ako, nakikita ako na sa kamatayan ko ako'y pupunta sa langit dahil sa ginawa ni Kristo sa atin. Yung gawa ni Kristo doon sa cross, yun na yun. Yun ang kaligtasan ng lahat ng mga tao sa mundong ito. Sad to say, maraming tao na hindi talaga naniniwala sa ginagawa ni Kristo. Gusto nila, dagdagan nila. Huwag nang dagdagan ang ginawa ni Kristo. Kasi yung ginawa ni Kristo, yun ang tanggapin ng Diyos Ama. No? Maraming tao ngayon makita mo, marami talaga, aywan ko lang, basta ang daming tao nga hindi talaga sila naniniwala sa ginawa ni Kristo. Sila gusto lang gumawa pa ng iba para sila mailigtas. Pero hindi yan. Hindi mailigtas ang tao sa pamamagitan ng kaniyang gawa. Titus 3:5. Not by works of righteousness which we have done, but according to His mercy, He saved us. Ano pa man yan? Wala nang ibang makapagligtas sa ating kaluluwa, kundi si Kristo lamang. Ito yung sinabi. Kaya, sa mga salita ng Diyos na binasa ko ngayon dito, ito yung mga sinasabi ni Pablo, ang katotohanan na pangangaral niya sa Galatian. Kasi ito, sa Galatian ito maraming mga tao na mga hangal. Sabi niya dito, sa Galatian, alam na nila na napako si Kristo, nakikita nila na napako si Kristo dahil sa atin. Pero ayaw pa rin. Maraming question. Kaya sila, kinwestiyon din sila ni Paul kung bakit kayo ganon. Nakita ninyo kung anong ginawa ni Kristo. Sa katotohanan sa ating buhay talaga, kung hindi tayo talaga naniniwala sa mga salita ng Diyos na pinapangaral sa atin ni Pablo. Kasi si Pablo ang pattern sa atin ngayon. Panahon sa grace, siya ang nagdadala ng pinapangaral niya yung kaligtasan talaga ng bawat isang tao na sana ang tao ay matuto at malaman kung ano talagang ginawa ni Kristo para sa kaligtasan ng ating mga kaluluwa. Maraming tao hindi na iligtas, hindi pa naligtas ngayon. Matapos na yung grace, malapit na babalik si Kristo, pero maraming tao na hindi mailigtas ang kaluluwa. Kasi hindi nila alam kung paano ang kaligtasan na ginawa na ni Kristo. Ulitin ko, galing ako doon sa Quiapo,
sa lahat ng mga kasimbahanan, andoon yung mga kahoy na hindi naman pala yan makarinig kung bakit ang mga tao andoon lagi. Kasi may panata sila, kasi ganito, ganyan. Hindi na ako naniniwala sa mga ganyan. Oo. May kasama akong, no, mag-share ko sa, nung nagbigay ako ng mga, share sa gospel, ang sabi niya, paano daw ang kanilang religion? Yun ang sabi, paano ang kanilang religion? So yung religion mo, at yun ang inaasahan mo, yung relihiyon mo, sa mundong ito, kahit sino pa, kahit ano pang relihiyon mo dito, pag yan ang paniniwalaan mo sa kaligtasan ng kaluluwa mo, palpak talaga, pupunta ka sa impyerno. Maraming mga taong ganun, pinagmalaki nila ang kanilang religion, no? But religion cannot save us. Only Jesus Christ can save our soul. So tanggapin natin si Kristo sa buhay natin, kahit anumang mangyari, no? Tanggapin talaga natin siya bilang tagapagligtas ng ating kaluluwa. Mahirap ang tao ngayon. Kung sino man yung mga kasama ko, Sister Marivic, siya ay nagbibigay ng mga gospel tract. Marami siya talagang ma-encounter. Kagaya rin sa akin. Hindi ako nagmamayabang. No, bukas mayroon akong pupuntahan. Pupunta ako doon sa palengke. Maaga ako bukas para mamigay ng mga tracts. No, sa Barili, pupunta ako bukas. Dalawa kami nito. Si Brad Andres, pupunta kami doon. Yun ang masabi ko sa mga pag-aaral din sa salita ng Panginoong Jesucristo, no? Saka sabihin ko talaga, konti na lang, wala na kaming tracts. Kaya maghingi ako ng isang rim na tracts na naman. Pag nagpunta ako sa sunod na araw sa city, maghingi ako kasi wala na, baka last na bukas yung mga tracts ko. No? Magpasalamat ko sa Diyos ngayong gabi na ito at mayroon tayong bisita, no? Taga Maynila, si Jocelyn. At salamat ko na lagi siyang nakikinig na sana po ay matuto siya, malaman niya kung paano talaga o malaman niya kung ano talagang ginawa ni Kristo para tayo maligtas. At doon natin makita yung mga kasamahan natin na laging kasama natin sa Bible study, sila yung mga interesado silang makinig sa Ebanghelyo ng Diyos. Kung ano ang ginawa ni Kristo sa ating buhay, hanggang ngayon buhay pa tayo, no? Dahil sa kanyang grace, dahil sa kanyang grasya, nabubuhay pa tayo ngayon. Kasi kung wala pa yung grace na binigay sa atin ng Panginoon, tayo ay pupunta talaga sa impyerno. Wala nang iba tayong pupuntahan dahil ang tao, dalawa lang ang pagpipilian niya. Habang buhay pa tayo, alam na natin, pag namatay tayo, alam natin kung saan na tayo pupunta. Hindi yung patay na, kasi kung ang patay, hindi na nakakarinig, no, ng mga ebanghelyo ng Panginoong Jesucristo. Ngayong buhay tayo, this is the day of salvation. 2 Corinthians chapter 6 verse 2. Ngayon ang araw ng kaligtasan nung narinig mo ang mga salita ng Diyos na pinapangaral ni Pablo sa atin. Lahat ng mga tao namatay si Kristo dahil sa mga kasalanan natin. Wala nang ibang namatay kundi si Kristo lang. Dapat natin malaman na tayo ay magpasalamat sa kaniyang ginawa doon sa cross. No? Magpasalamat tayo sa ginawa ng Panginoon natin na tayo niligtas niya para hindi tayo makapunta sa impyerno. Ulitin ko, ang impyerno ay totoo. At hindi ginawa ng Diyos ang impyerno para sa mga anak niya, kundi ginawa niya sa mga taong refuse o hindi naniniwala sa kaniyang ginagawa doon sa cross sa Calvary. Namatay, gilubong, ikatulog kaadlaw, siya na banhaw, sumala sa kasulatan. Iyon ang masabi ko sa atin ngayon na pag-aaral, no, ng mga salita ng Diyos. Pasalamatan ko ang Panginoong Jesucristo, kining kagabhion karon, magpasalamat ko sa iyang grasya. Akong ibalik ang tanang dungog ug himaya diha lang sa Dios nga atong Ginoong manluluwas. Amen. Tan Kapitulo 3. Kanino ka, kuhan mo ko sa kuhan ni sulat ni
Apostol Paul dito sa taga-Galatian na ninganlan pa ni Apostol Paul nga buangon diri sa number 1. Manari ko sa kuan versikulo 3. Apan sa wala pa ang pagtuo miabot, kita gipailalom sa balaod. Gitakupan ngadto sa pagtuo nga sa kaulihan gipadayag. Muni sa una nga wala pa maabot ang pagtuo, no, naata sa ilalom sa balaod diri sa kalibutan. Naata sa ilalom sa balaod kay wala man ipa kita pa ang wala pa man butyag ang pagtuo pinaagi sa atong Ginoong Kristo. Unang kita nagbaton diya sa balaod diya sa kalibutan nga kay wala man tay kalibutan sa wala man tay kahibalo sa mga pagtuo munang nailalom ta sa balaod sa kalibutan. Muna nga nagpasalamat nga kita usab nakabaton ta og pagtuo diya sa gumikan sa balaod. Muna gingon diri nakabaton ta sa pagtuo gumikan diya sa balaod. Kaya wala ang balaod, wala ta makabaton diya sa pagtuo diya sa atong Ginoong Kristo. Muna diri sa 24, tungod ni ining hinungdan ang balaod mao ang atong magtutudlo. O gihimo mo nagtudlo nato ang balaod. Kung wala ang balaod, nagyapon ta sa pagkalibutanon karon kung napataaw na ang balaod. Kung wala maabot ang pagtuo diya sa atong Ginoong Kristo nga mo'y nagtultol ka nato pagpadala ka nato ngadto ni Kristo aron kita pagka mga tarongon pinaagi sa pagtuo. Pagka mga tarongon kita pinaagi sa pagtuo kay kita nito uman sa atong Ginoong Kristo na amang pagkamatarong diya sa Ginoo pinaagi sa atong Ginoong Kristo na nga kita magbaton kita o matinud-anon pagkamatarong pagsalig diya sa atong Ginoong Kristo. Now, dili sa kuano apan human nga ang pagtuo miabot kita dili ilalom sa magtutudlo. Wala na dili na ta ilalom sa magtutudlo. Kay ang magtutudlo mo man ang panahon sa una nga kita wala pa ang grasya. Napata sa balaod. Nya karon nga naa naman ta sa grasya, naa naman ta sa pagtuo nga naabot nga ilan ang gipadayag nga si Kristo mao ang pagtuo o pagkamatarong naa diya ni Jesus Christ. Kay siya lamang ang atong manluluwas. Munang importante nga kita no kinahanglan gyud nga ato nang barugan ang atong pagtuo. Dili gid ta magpatintal sa mga lipat-lipat bitaw sa yawa no nga naay uban nilipat-lipaton ta nga ang atong gituan dili kuno matinud-anon kay kita wala ta diha sa wala ba tay giingon nila nga wala mo tigumanan, wala mo puros mo mga kuan kulto mo na giingon nila kulto kuno ta kay wala tay usa na wala tay simbahan, wala tay tigumanan. Mo na importante nga ang grasya gyud nga atong gituan nga mao si Jesus Christ nga siya naghatag kanato og kaluwasan pinaagi siya dugo. Munay klaro kayo nga paatong pamalandungan kun dili si Jesus Christ nga siya gipadala sa atong Ginoong Kristo diri sa kalibutan para sa atong mga sala wa gitay kaluwasan. Munang kitang tanan no nga kita naluwas ato sa buhaton ang pagkamatinud-anon pagkamatarong diya sa Ginoo nga mao si Ginoong Kristo. Nga ang maayong balita ato sang i-share dito sa atong mga kaubanan nga wala pa gyud may balog unsay pamaagi sa maayong balita ni Kristo pinaagi sa kaluwasan. Kay kasagaran ko ang tao ron mangutana ka wala pa gyud sila maluwas. Unya, pangutan-on nimo
o ngano nga wala kung mamalawas wa gid sa kalibutan kay wala man gud sila pagtuo, wala sila pagsalig nga mao ang mangluluwas mao si Jesus Christ. Right. Mo na pasalamat kita no nga kita nakabaton ta diha sa atong gi batunan karon nga mao si apostol mo atong guide mo atong doctrine ron mo nga si ambassador for Christ kita himo kitang sundalo diya ni Kristo. Ug kita manalipod kita sa atong kugalingon nga dili ta matintal sa mga yawa, sa mga tao nga wala gi pagbaton ug pagka matinud-anon diya sa atong Ginoo, walay pagtuo, puros naglakaw diya sa kakawangan dautan, wala gyud igo lang panghambog ang ilang gihimo sa ilang kaugalingon nga sila ray makaluwas sa ilang kaugalingon. Mo na importante nga kita nga luwas ta nasa tay buhaton para makalipay nato ang Ginoo. Salamat kay kuno ni kagabion kalaygon ang Dios. Pinagi sa atong Ginoong Kristo. Amen. Ako ko sa verse 14 and verse 24, 25, 26. Verse 14, that the blessing of Abraham might come on the Gentiles through Jesus Christ, that we might receive the promise of the Spirit through faith. Kanim ko si Abraham is the father of the Jews. So daghang nagasunod sa instruction sa panahon ni Abraham. So ato man naton napag-aralan na natin about kay Abraham sa panahon sa Old Testament, sa Book of Genesis, dili man siya applicable sa atin. So, dati nga panahon, magparami muna sila ng anak. Kasi ang salvation na lang is future pa lang, mo na nga si Jesus Christ, nga coming pa lang sa kanilang buhay. Pero as of now, panahon sa grasya, abot na si Kristo, namatay na siya sa cross, namataga 2,000 years ago na namatay na siya sa cross. So, true by faith lang yun ang angay to atong paniniwalaan para maligtas na tayo. So, si Kristo, ang law, is nagbigay lang siya ng information sa atin for eternal life. So, malaki ring tulong yung law para siya yung salamin sa atin sa yung mga kamalian natin. Moto ang Roma 3:20, naging mirror siya. So, ang kuan lang yun nato is walang maligtas sa law, pero kanimang mga Galatian, nakita naman, alam naman nila namatay si Kristo sa cross, pero masinunod pa rin nila ang law. So same lang yan ngayon sa panahon sa grasya. Pag i-share natin na ito ang gospel of grace, ito ang finished work of Jesus Christ. This is the available salvation sa panahon sa grasya, pero wala pa rin maniniwala kasi mas gusto nila kung ano yung mga utos ng mga malaking grupo. Wala ba sila nagbase sa Bible? So, ang kuan lang natin, ang makuha lang nato is ang law o ang grasya, magkaiba ang instruction. Iba ang Old Testament, iba ang panahon sa grasya. Sa verse 24, wherefore the law was our schoolmaster to bring us unto Christ, that we might be justified by faith. So, hindi naman kailangan mag-aral pa ng kurso para maligtas ang kaluluwa natin kasi marami ngayon ba na kailangan natin tagapagturo na teacher or like pastor. So, marami natin makita ngayon na kailangan nilang, parang dili sila satisfied mag-worship ng Panginoon ba pag wala silang makita na pastor o sa panaka ng kailangan hanapan nila muna ng certificate. Kailangan graduate siya sa pagka-pastoral. Pero sa Bible, true by faith lang. Kung binasa na natin ang Bible, just simply believe lang. So, ligtas na. Hindi mo na kailangan ng edukado. Kasi marami naman ngayon nag-preacher na mga matatalino, edukado, pero wala namang bunga. So, nasaan doon ang pagtuo? Kasi makita natin na ang totoong ligtas is nago siya bunga sa espiritu at saka ang desisyon niya sa kanyang buhay. Kasi makita natin na marami mga magawali ngayon kontrary sa tinuro ni Paul sa panahon sa grasya. So ngayon,
Sa verse 27, as many of the us have been baptized into Christ, have put on Christ. So, one spirit na ta. Lahi-lahi man gud tag spiritual growth man gud. Lahi-lahi tag mo exhort ba, lahi-lahi understanding. Pero, ang pinunulaan natin, yung kamatayan ni Kristo sa cross, 1 Corinthians 15, we are one spirit na ta. Wala na tayo, hindi na ibang opinion na magbigay lang tayo ng exhort. Ang purpose lang is kanang makakuha tayo sa iba para dagdag sa kaalam para sa sarili natin. Yan ang sinabi ko nga, bago mag-Bible study, kailangan advance basa, add-on na lang ang pag-exhort sa iba pagdating ng schedule ng Bible study. Hindi kailangan mag-antay kung kailan yung schedule, saka pa mag-study. So, ang maganda kasi sa atin, iba kasi yung turo natin kaysa iba ba. Dili sila nagbase sa Bible, nagbase sila sa opinion ng mga leader. Maraming leader sa grupo. Kaya masyadong magulo, burden sa mga membro. Yan na, mga ilang taon na sila sa grupo, wala pa rin natutunan kasi nagbase lang sila sa kanilang teacher. Kung ano yung proud pa sila kasi yun nga, popular, mayaman, nagbase lang sila sa appearance. Wala sila nagbase sa kung ano yung nasa loob ng puso. So, ito lang yung naintindihan ko. Our glory and praises belong to God. Amen. Dito na tayo sa Galatians 3. Tayo kasi bilang mga hintil, una-una hindi tayo Diyos kasi hindi naman tayo ibang lahi. Tayo ay mga hintil. Ang apostol natin sa Apostol Pablo. Yun lang yung pagkaintindi ko sa dispensation ngayon sa grasya. Bilang mga hintil, ang naging apostol natin sa Apostol Pablo, madali lang naman unawain ang dispensation ng grasya. Nasa grasya na tayo ngayon eh. Simple lang naman eh. Dati na kay Adan tayo. Patay tayo sa spiritual, buhay tayo sa katotohanan. Patay tayo sa spiritual, pero buhay tayo sa laman. Lumalakad tayo sa laman, pero patay spiritual natin. Kasi bagsak tayo bilang tao. Talagang makasalanan tayo. Genesis 3, anong sabi ni Adan doon nagsulat nung kinain nila yung apple? You will surely die. Ibig sabihin talagang patay tayo sa espiritu. Pero buhay lang tayo sa laman. Gumagalaw tayo sa laman lang. Pero sa espiritu talagang wala talaga tayo. At saka bagsak talaga tayo. Talagang galing tayo sa punong may lason. Kaya ang ibubunga natin may lason. Kaya bilang tao na nabubuhay sa mundo, natural sa atin ang magkasala. Kasi galing tayo sa talagang punong makasalanan. Ngayon, pasalamat tayo sa Diyos kasi dumating yung dispensation ng grasya. Alam natin na hindi kaya iligtas ng tao ang kanyang sarili kasi nga talagang patay tayo eh. Nagkaroon lang tayo ng Holy Spirit ngayon kasi tinanggap natin si Kristo bilang Panginoon nating Diyos na tagapagligtas. At dahil doon, tinanggap natin si Kristo, tinanggap ko si Kristo, wala na ako kay Adan. Na kay Christ na ako. Because Christ is the reality. Adan is a shadow for Christ. Yan yung nalaman ko sa Old Testament at sa New Testament. Ang Old Testament is a shadow only. But the reality is Christ. Yan yung ayon sa pagbabasa ko sa sarili kong pagbabasa sa Biblia. Yun din yung natuklasan ko. Ngayon na kay Kristo na tayo. Bakit tayo nakarating kay Kristo? Naligtas tayo sa pamamagitan ng kanyang anak. Pinako sa cross na matay ng libing, 1 Corinthians 15:1-4. Yun lang naman yung sumampalatayaan natin eh, para maligtas tayo. Napakadali ng salvation ngayon sa panahon sa grasya. Napakadali na salvation. Wala na tayong ibang gagawin, tanggapin lang natin sa sarili natin, sumampalataya tayo sa tinapos na gawa ni Kristo sa cross. Kasi hindi naman talaga natin kayang iligtas natin sarili. Si Kristo lang ang bukod tangi. Ngayon, alam na natin na naligtas na tayo sa pamamagitan ni Kristo, sa pananampalataya natin kay Kristo, naligtas na tayo. Kaya ang gawin na lang natin bilang tao na namumuhay pa sa mundo, sumampalataya na tayo sa Kanya, gagawa tayo ng mabuti sa kapwa. Pangalawa na lang yun. Parang hiningan na lang natin yun na normal. Kasi ligtas na tayo, sumampalataya na tayo sa tinapos ni Kristo sa cross, sa Kanyang dugo, doon tayo naligtas. Ngayon, ang gagawin natin, kasi ligtas naman na tayo, gumawa tayo ng mabuti, kasi yun naman yung gusto niya at yun talaga yung utos niya sa John 13:34 na dapat
Gumawa ka ng mabuti sa kapwa mo kasi nasa mundo ka pa. Kung sa Diyos, wala tayong obligasyon sa Diyos. Ang sa atin lang, spread natin ang mabuting gospel ngayon, ang mabuting balita. Yun lang naman yung gusto niyang gawin natin. Tapos yung utos niya na nasa mundo pa tayo ngayon, talagang hinaharas tayo ng mga tao ngayon. Kaya gusto niya magiging mabuti tayo sa kapwa natin. Utos niya rin yun. Tapos doon pagdating sa John 13:34, 35, kasi kung hindi tayo gagawa ng mabuti, pag wala tayong nakikitang mabuti sa kapwa, hindi makikita na nasa sa atin yung Diyos. Hindi na makikita na ligtas tayo. Hindi makikita ng tao na saan na nasa atin si Kristo. Kaya kailangan din natin gumawa ng mabuti sa kapwa natin kasi isa rin yun sa mga utos niya. Pero bago tayo gumawa ng mabuti, alam natin sa sarili natin, sumampalataya na tayo, na ligtas na tayo. Second option na lang natin yung gumawa tayo ng mabuti. Hindi yung gagawa tayo ng mabuti para tayo maligtas. Ligtas na tayo, ay in return gumawa tayo ng mabuti. Yun yung pagkaintindi ko sa kaligtasan. At saka ang law, hindi siya masama. Sa katuwiran nga, ang law, pinulfill ni Kristo. Malinaw dito sa Matthew 5:17, si Kristo pumunta, hindi niya i-destroy yung law. Pumunta siya para i-fulfill ang law. Kasi wala naman talagang makakasunod sa law eh. Sa higpit ng law. Hindi lang 10 commandments yan, 613 law. Kaya bilang tao, bagsak tayo, makasalanan tayo, hindi natin kayang iligtas sa sarili natin, kundi si Kristo lang. Kaya ang ginawa ng Ama, binigay niya yung kanyang bugtong na anak para iligtas tayo. Pinulpil niya yung law, yung kautusan. Ang dugo niya mismo, hindi yung dugo ng karnero. Dugo niya na mismo para sa atin. Hindi masama yung law. Kaya dito ako ang verse ko, dito ako sa Galatians 4. Datapot ikinulong ang kautusan ng lahat ng bagay sa ilalim ng kasalanan upang ang pangako sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo ay mabigay at may sisipagpalatayaan. Ito lang naman yung gusto niya eh. Kasi pag hindi tayo sumampalataya sa ginawa niya sa krus ng Kalbaryo, useless lahat ang ginawa niya sa krus. Kalapastangan sa kanya yun eh. Pag hindi tayo naniwala sa krus, sa dugo niya mismo, naniligtas tayo, kalapastangan sa kanya. At yung mga tao na hindi naniniwala sa kanya, yun yung unang-unang mapupunta sa impyerno. Yun lang ang mai-share ko. Pag nasa gospel of grace ka, may chance ka pa na mapunta sa langit. Lahat naman talaga na mapunta sa impyerno, ayon sa Diyos, yung mga hindi tumanggap sa Kanya, yung nireject yung gospel of grace. Maliwanag yun sa Galatians 1:8-9, na lahat talaga mapunta sa impyerno, ang lahat hindi tumatanggap kay Kristo, at yung lahat na nagbaliwala sa Kanyang dugo at sa krus sa Kalbaryo. Lahat na nasa law, na nakabase pa sa law, kasi sa madaling salita, kalapastangan sa Diyos yun. Kasi kahit sino ba naman eh, ang anak mo na, sarili mong anak, bugtong na anak, walang bahid ng kasalanan. Inilagay niya sa cross, pinako niya para sa kaligtasan ng lahat. Tapos ngayon, hindi ka manampalataya sa kanya, useless, di ba? Kaya napakalinaw, napakadali ng salvation. Tanggapin mo si Kristo bilang Panginoon mong tagapagligtas. Sa pamamagitan ng kanyang dugo, niligtas ka. Sa pamamagitan ng cross, pinagaling ka niya, nandun. Kasi ang Diyos, pinako sa cross, marami siyang sugat. Sa mga sugat niya, may mga meaning yan. Pinagaling ka niya. Lahat yan, package na. Kaya sabi na Apostol Paul, by grace is sufficient. Wala ka nang hihilingin pa dun. Ang iniwan niya lang, knowledge, wisdom para gamitin mo sa pakikipagbaka mo sa ibabaw ng mundong to. At saka sinabi niya, kailangan mo ng Holy Spirit dito sa mundong to. Kung hindi, pababaliwala lahat yung tinapos niya sa krus ng Kalbaryo. Napakadali ng kaligtasan sa panahon ng grasya. Napakadali. Wala ka na ibang gagawin. Sumampalataya ka lang sa tinapos niya, sa dugo niya, na siyang nagsilbing bayad ng kasalanan mo. Wala ka na ibang gagawin doon. Next na gagawin mo, natural. Nagagawa ka ng mabuti in return sa ginawa ng Diyos na kabutihan sa iyo, sa ginawa ng Ama na binigay niya yung kanyang anak. Gagawa ka ng mabuti kasi nasa mundo pa tayo. We are now in the evil world. Talagang ngayon, sa panahon ngayon, talagang malapit na. Hindi na talaga kasi may mga signs na eh. Kaya pasalamat tayo kasi alam natin yung
tama, kaya alam natin yung mali. Kung hindi natin alam yung tama, hindi natin alam yung mali. Kaya pasalamat sa grasya. All honor and glory belong to God. Amen. Yung bersikulo ko, dalawa ay tatlo lang. Doon ako sa verse 10, 11 at saka 17. Kasi nandito naman yung mga kasagutan sa mga masabi ko ngayong gabi. Basahin ko lang muna. Verse 10. For as many as are of the works of the law are under the curse. Ilo. For it is written, curse is everyone that continueth not in all things which are written in the book of the law to do them. Verse 11. But that no man is justified by the law in the sight of God, which is evident, for the just live by faith. At may 17 pa. And I say this, that the covenant was confirmed by God in Christ, the law which was 430 years after cannot disannul, that it should make the promise of non-effect. No, sa masasabi ko lang dito sa yung mga verses, simulan ko muna sa 10. Sa pagpatuloy sa kanyang argumento, bantay sa pagbibigay ng katawiran ng pamamagitan ng pamalantaya, itinuro ni Pablo sa Galatians 3, kabanatang 3 na halimbawa ni Abraham na ang subtitle ani. Ang pananampalataya ay ibinilang sa kanyang mga pamalagitan sa katuwiran, isa pa din yung sumpa na lang. Sa 10, mabasa naman natin yung batas na hindi epektibo sa grasya sa mga tinuro ni Apostoles Pablo. Yung nangyari talaga, tama naman sinabi sa mga iba natin ng mga brethren na hindi naman talaga masama yung law. Pero yung problema lang, pag mabasa natin doon sa Romans 3:20, yung sinasabi doon sa 3:20, yung batas ay knowledge of sin. Yung law is the knowledge of sin. Kasi doon natin nalaman na yung batas mali pala. Kasi sa grasya naman, pag ginawa, hindi. Pag maniwala tayo sa batas at hindi naman sa libreng kaligtasan na binigay ni Kristo, yung resulta, walang epekto talaga yung sacrifice niya. Mabasa yan natin sa previous chapter sa 2:21, 'di ba? Yung kasabihan doon sa batas, kung sa batas sila sumangayon, parang wala namang kwenta yung kaligtasan na binigay ni Kristo doon sa cross, kasi non-effect talaga. Tapos sa 11 na ako. But no man is justified by the law in the sight of God is evident. It is just live by faith. Tama naman talaga, di ba? By faith lang talaga. Hindi naman sinasabi yung law naman ang kaligtasan, kasi may Kristo Jesus naman nagsakripisyo doon sa cross para sa atin. Yung ibig kong sabihin, wala na tayong gagawin na mga pagtiwala sa batas, kasi ginawa niya ni Kristo Jesus lahat doon sa cross. Libre. Hindi na tayo maggagawa ng mga tradisyon sa mga ginagawa sa reliyon, katulad ng baptism. Ano pa yung mga religious tradition na masasabi natin? Yung 10 Commandments, yung
Yung Ten Commandments. Tapos, yung iba naman mga religious traditions, yung mga halimbawa na mababasa natin sa iba o makita natin sa ibang tao na ano yung mga tinuro nila sa reliyon. Yung kasabihan ng nila, request, yung hangyo. Pag sundin natin yan, yung nang mangyari, wala talagang kwenta yung ginawa ni Kristo pag doon tayo sumangayon sa law. Yun na nga sinabi sa masasabi natin sa 17 direkta ko na lang eh. And I say this, that the covenant was confirmed before of God in Christ. The law was 430 years after cannot disentangled, but it should make the promise of non-effect. Kasi yung nangyari dito, may bago namang mga covenant na gawa nila ni Abraham, sinabi ni Apostoles Pablo. Yun na nga eh. Pag yung batas, epektibo lang talaga yan sa mga Hudiyo, sa mga Jews. Tapos naman, sa grasya naman din, para doon yan sa mga Gentiles. Kasi iba naman yung mga covenant bagong agreement or ano yung masalita natin sa Tagalog, iba na yung salita or iba na yung rules doon or iba na yung mga covenant. Covenant pala. Yung nangyari, rightly division talaga. Kasi hindi naman tayo natatao doon sa mga Hudiyo, doon tayo sa grasya kasi Gentiles man tayo. Yung kamalian lang sa mga tao ngayon, bakit sila maniwala sa batas na hindi naman talaga sa batas yung mga sinasabi para sa kanila? Para yan sa mga Jews, sa mga taga-Israel talaga, hindi sa atin, sa mga Hintil. Kasi ginawa naman sa Panginoon yung kasabihan na si Apostoles Pablo yung pinili sa Panginoon na chosen vessel para magiging minister sa Gentiles. Mababasa natin yan sa 16:25, Romans 16:25, di ba? Nakasabi doon na sa kasulatan ni Apostoles Pablo, his gospel. Makita na natin doon na hindi pala tayo na pupunta sa batas, sa grasya pala tayo. Masakit lang talaga sa realidad yung sumpa talaga dahil yan sa mga batas na pinagtiwala nila o pinaggagawa nila. Kasi may bagong kasabihan na nga ginawa ni Abraham at saka ni Paul. Sinabi na nga ni Paul doon, New Covenant. Hindi na tayo magtiwala sa nakaraang turo ng mga batas. Kasi mangyari doon, wala na talagang kwenta. We live by faith or we believe by faith, not by the law. Because the law is the knowledge of sin. Yan talaga yung totoo na nangyari dito sa Galatians, sa sinabi ni Apostol Pablo na yung batas para lang yan sa mga karaang tao, yung sa mga Jews, at sa atin naman doon tayo makinig o sundin yung mga tinuturo ni Apostoles Pablo para sa atin. Kasi napupil, tama naman sinabi ni Sis Marites na hindi naman mapulpil yung law talaga pag wala naman nila ginagawa yung law. Tama naman talaga yung law naman din sa prophecy. Mababasa natin yan sa Romans din na teka lang kasi supportive verse lang talaga yung mga nagawa ko. Natapos na yung verse by verse. Teka lang. Dito, nasasabi natin, therefore, we concluded that a man is justified by faith without
the deeds of the law. O tama naman talaga, the deeds of the law din. Kung hindi pa naging dahilan yung law, wala naman talaga yung grace. Dahil din sa law, na prophecy naman yun talaga ng bagong covenant na sinasabi ni Apostoles Pablo dun sa grasya. Pasalamat nga tayo sa Panginoon pag hindi tayo nagbabasa or naintindihan yung truth, yung mangyayari sa atin, yung mga kaisipan natin at mga ginagawa natin, palpak at sumpa talaga kasi hindi tayo sumunod sa salita ng Panginoon o hindi tayo bumabasa sa salita ng Panginoon. Yung ginagawa naman natin doon sa grasya, simple lang talaga, by faith lang talaga. Last verse lang ito na supportive. 'Di ba? Nasasabi naman sa Ephesians 2:8 at saka sa Romans 3:24 na ligtas tayo sa grasya by faith, sa tiwala. Hindi naman nagsabi doon na naligtas tayo sa batas. 'Di ba? Gets natin? Hindi sa batas yung kaligtasan pala, sa pagtiwala naman talaga sa dugo ni Kristo Jesus doon sa cross, yung grasya, yung kahulugan ng grasya, si Kristo ay namatay, nalubong at nabanhaw sa ikatulong araw. 'Di ba? Diyan naman natin mababasa din mga supporting verse sa 1 Corinthians 15:1-4. Yan naman yung manggandang balita, gospel, grace. So ito lang yung masasabi ko lahat kasi maganda naman to na topic ano yung masalita natin. Malaman natin yung katotohanan sa law at ay sa batas at sa grasya. So ito lang yung masasabi ko, ibalik yung dungog ug himaya sa ating buhay na Diyos. Amen.